Magandang umaga mga kapatid. Muli tayo mag-aaral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, pag-aaralan natin yung Parable of the Good Samaritan. At ito ay mababasa natin sa Luke chapter 10 verse 25 to 36. At babasahin ko muna ang sa verse 25 at ganito ang ating mababasa. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? So ang concern nung expert of the law ay yung magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong niya sa ating Panginoon Kristo, ano ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At sinagot siya ng ating Panginoon Kristo ng katanungan din at ang sabi, what is written in the law? Jesus replied, how do you read it? At sumagot naman yung uh, expert do sa law, ang sabi, he answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. And love your neighbor as yourself. So itong sagot niya, kasi ang tanong ng ating Panginoon Kristo, what is written in the law? Sinagot niya kung ano yung nasusulat sa sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 na may kinalaman sa love your neighbor, love your God, at Leviticus chapter 19 verse 18 na may kinalaman dun sa love your neighbor. At itong love your God and love your neighbor, ito yung kasagutan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ulit, ang sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So kung iibigin mo ang iyong kapwa, dapat kung paano mo iniibig ang iyong sarili, ganun mo rin iibigin ang iyong kapwa. Ang katanungan, paano mo ba iniibig ang iyong sarili? Di ba iniibig mo ang sarili ng buong puso mo? Meron bang taong hindi umiibig sarili niya ng buong puso, kalahating puso lang? Siyempre kung iniibig mo yung sarili mo, iniibig mo ng buong puso mo. Iniibig mo ng buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo. Kung paano mo iniibig ang Diyos, ganoon mo rin kamahal ang iyong sarili. At yung kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, ganoon mo rin dapat ibigin ang iyong kapwa. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pag-ibig sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, ganun rin pag-ibig sa iyong kapwa ng ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip at ng buong puso. Sapagkat yun rin yung pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano mo iniibig ang iyong sarili? Lahat ng magagandang bagay gusto mong ibigay sa iyong sarili. Ganun rin dapat ang ibigay mo sa iyong kapwa. Ayaw mo masaktan, dapat ang iyong kapwa ay hindi mo rin dapat dapat saktan. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon Kristo, do unto others what you want others do to you. Sapagkat ganun nga kung gaano mo kamahal ang iyong sarili, dapat ganun rin ang ganun mo rin kamahal ang iyong kapwa. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinagot siya ng ating Panginoon Kristo, sabi niya, you answered correctly, Jesus replied, do this and you will live. Yung salitang you will live, ibig sabihin, you will have eternal life. Kung ikaw ay gagawa nito. So yung katanungan ng nagtanong sa ating Panginoon Kristo, nasagot niya. Gusto mo ng buhay na walang hanggan, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa. Ngayon, nagtanong uli yung nagtanong sa kanya, at sabi, but he wanted to justify himself, so he asked Jesus, no? And who is my neighbor? O gusto kong gawin yan, bakit hindi? Pero sino ba ang aking kapwa? Sa isang Hudyo, ang kanyang kapwa ay yung kapwa Hudyo niya lang. Hindi nila tinuturing ang ibang tao na kapwa nila. So limited yung kanyang neighbor, yung kanyang kapwa. Pero di ba makikita natin nung tanungin niya ang ating Panginoon Kristo tungkol sa who is my neighbor, ang sagot ng ating Panginoon Kristo ay may kinalaman saan?
may kinalaman doon sa parable of the sower. So ginamitan niya ng parable of the Good Samaritan. Sorry po, no? Parable of the Good Samaritan. At dito sa parable of the Good Samaritan, ipinaliwanag niya unang-una sino ang ating kapwa, at pangalawa, paano natin iibigin ang ating kapwa. Sapagkat ang original na katanungan ay paano tayo magmamana ng kaharian eh. Paano tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. So, para tayo magmana ng buhay na walang hanggan, dapat ibigin natin ang ating kapwa. Ngayon, sino ang ating kapwa? At yun nga, sinagot nitong parable of the Good Samaritan kung sino nga yung ating kapwa at sino yung itinuturing nating kapwa. At ito ay mababasa natin doon sa Luke chapter 10 verse 30 to 35. And in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. So kawawa naman yung mama, no? Galing siya sa Jerusalem, papunta niya ng Jericho, na-hold up siya. Hinubaran siya, binugbog siya, at iniwan siyang tila patay na. Pagkatapos, may dumaang priest. Sa 31, sabi, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So, iniwasan ng priest yung mamang binugbog, no, at ninakawan. Sa 32, sabi, so too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Ganon rin ang ginawa, no? Isang Levita ang nakakita sa kanya, pero hindi man lang siya tinulungan, umiwas din ng direksyon yung Levita. Doon sa other side siya dumaan para maiwasan niya yung mama. Pero sa 33, ang sabi, but a Samaritan, as he traveled, he came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. And he said, look after him, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So makikita natin, yung pangatlo po, isa ng Samaritano. Papansinin po natin, itong mamang ito ay galing sa Jerusalem papuntang Jericho. Possibly, ito ay isang Hudyo. At may dumaang isang Hudyo, hindi siya pinansin. May dumaan uling panibagong Hudyo, yung Levita, hindi siya pinansin. Pero may dumaang Samaritano, na kung saan ang Samaritano po at ang mga Hudyo, hindi po yan nagkikibuan eh. Pero sa pagkakataong ito, isang Samaritano ang tumulong sa kanya. Pansinin po natin, ang Samaritanong ito may sariling lakad. Magta-travel siya. No, pero hindi niya inalintana yung kanyang travel. No? Sinet aside niya yung kanyang travel. Nag-spend siya ng few time, no, doon sa mamang na disgrasya. At pagkatapos, lahat ng mga gamit niya, kagaya po ng oil. Yung oil po, gamit niya po ito sa pagbabagtas kapag siya ay nagbabagtas ng gabi, kailangan niya ng ilaw. Kailangan niyang oil para umilaw. At yung wine, kailangan niya pag nilalamig naman siya, kailangan niya ng wine para mainitan yung kanyang katawan. So lahat ng ito na kanya para ipagsilbi sa kanya ay ito ay ibinibigay niya doon sa nangangailangan ng kanyang pagdamay. Yung bandage, kanya yun eh. Kung sa kanya sakaling madisgrasya sa daan, meron siyang bandage para sa kanyang sarili. Yung donkey, kanya yun eh. Gamit niya yun sa pagta-travel, pero ipinahiram niya doon sa sa mama. Doon niya isinakay yung mama at dinala niya sa sa hotel. No? Yung dinari, 2 dinari, kanya rin yun eh.
yun ay budget niya o yun ay allowance niya sa kanyang pagta-travel, pero yung denary ay ano, na dapat ay kanya, ay ibinigay niya rin dun sa nangangailangan ng kanyang pagdamay. At hindi lang yon, sinabihan niya pa yung innkeeper na ano, ingatan mo siya, alagaan niyo siya, at kung may kulang pa sa aking ibinigay, pagbalik ko, ibibigay ko. So makikita natin, dito ipinakita ng ating Panginoong Kristo kung sino ang iyong kapwa, at pinakita rin ng ating Panginoong Kristo kung paano mo mamahalin ang iyong kapwa. Lahat ng para sa Kanya at sa ikabubuti niya ay ibinigay niya sa nangangailangan sa Kanya. Sino ang aking kapwa? Na yung taong nangangailangan ng aking pagdamay. Sino yung aking mamahalin? Yung aking mamahalin ay yung taong pag-uukulan ko ng pagmamahal na gaya ng aking sarili. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoong Kristo dito po sa 36, ano? Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell in the hands of the robbers? Sino nga ang tatlong ito? Yung priest, yung Levites, o yung Samaritan? At ang sagot ng expert of the law, sabi, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. And Jesus told him, go and do likewise. So makikita natin yung parable of the Good Samaritan ay ano, ay pagpapaliwanag kung sino ang iyong kapwa at kung paano mo mamahalin ang iyong kapwa. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yung lahat ng ikabubuti mo, yun rin yung ikabubuti ng iyong kapwa. At lahat ng nakasasama sa iyo, yun rin ang nakasasama sa iyong kapwa. At kung mahal mo ang iyong sarili, alam mo kung paano mo mahalin ang iyong sarili. At ganun rin mo mamahalin ang iyong kapwa. Sana po ay may natutunan tayo sa maikling panahon ng ating pag-aaral. Sana po ay naintindihan natin kung paano tayo iibig sa yung ating kapwa at sino ang ituturing nating kapwa na dapat nating pagpukulan ng ating pagmamahal. Muli, maraming salamat po. Ako po si Bot Hayuhay o Nehemias Hayuhay, at ako po ay nagpapasalamat sa inyong sa lagi inyong pagtatangkilik ng aking channel. At kung bago po kayo, sana po ay press nyo po ang subscribe, i-ring nyo na rin po ang bell, at kayo po sana ay mag-like at i-share nyo na rin po ang video ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.